Share screen. Keynote. Okay. Good evening, si Cheryl. Brother Harry, good evening. Sino sa inyo ang mag-volunteer for opening prayer? Hello? Meron ba akong volume? Hello, mic test, mic test. Okay. Si Cheryl, are you there? Brother Harry, are you there? Yeah. Okay, gusto mo mag-opening prayer, sis? Hello? Ay, problema siguro ang audio. Sige na. Okay naman daw. Ikaw, Brother Harry? Sige, ikaw na, Brother Harry. Ikaw na mag-opening prayer. Okay po daw. Okay. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Harry, for the opening prayer. So, good evening sa inyo. Tayong tatlo pa lang, si Cheryl and Brother Harry. At sa mga ngayon nagsusubaybay sa Facebook at later sa pag-upload sa YouTube. Welcome sa ating weekly lecture, Catholic Catechism, Faith, Seeking Understanding, and Knowing Our Faith. Ang ating iti-take up ngayon is about suffering. Ang topic natin ay kinuha natin from a Catholic audiobook, from the Holy Rule of Saint Benedict, Suffering Sanctified. Okay. Karamihan sa atin, di ba, naririnig nyo, siguro may mga relative na kayo na yumao, no? Pumanaw na, at parati nating sinasabi, happy lang kami dahil pumanaw siya na hindi siya nag-suffer. Di ba? Or, pwede rin sabihin na pag ako namatay, okay lang, basta hindi lang ako mag-suffer. Di ba? Usually, naririnig niyo yan. Tapos, yung iba naman, tanggap ko naman, bro, na ako ay mamamatay. Sa akin lang, na hindi lang ako magdurusa. Kunin na lang ako kaagad, hindi na ako mag-suffer. Pero, hindi natin alam na dapat pala natin i-welcome ang suffering, especially sa ating kung tayo ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi naman sa tayo ay nag-i-enjoy, natutuwa na siya mag-suffer, pero ipapakita ko sa inyo ang explanation kung bakit hindi natin ito tatalikuran, hindi tayo iiwas dito. Dapat natin nga itong i-welcome. Mali pa lang akala, mga kapatid, no, na atin itong tatakasan. Okay. One day, kilala nyo na siguro si Saint Bernadette Soubirous. Siya yung pinakitaan ni Mama Mary sa apparition sa Lourdes, no? Isa si Saint Bernadette na sa mga saints na nag-suffer during her lifetime. Sa kanyang sickbed, isa siyang madre, nakaratay siya doon sa kanyang higaan, malubang karamdaman. Pumasok yung Mother Superior. Tinanong siya, "What are you doing there?" Ang sagot ni Saint Bernadette,
Oh, my dear Mother Superior, I'm doing my work. Tinanong siya, at ano naman yon? Anong klaseng work? Ang sagot niya, to be sick. Being sick. Huh? So, sa sagot niya, dito natin makikita ang kanyang great wisdom. Minsan, mali palang akala mga kapatid na tayo ay malulungkot kung meron tayong kalamdaman at tila ba sa tingin natin ito ay nang hindi tayo binibigyan, hindi tayo minamahal ni Lord dahil binigyan tayo ng karamdaman. Pero ito pala ay isang misyon. I am doing my work. At anong klaseng work? Ngayon, ang work ko, ang binibigay ni Lord sa akin na duty is to be sick. Ang kanyang wisdom tells her that meron siyang gagampanan na tungkulin. Tungkulin na napakataas, the highest order. So this is the highest order of all the duty na ibibigay ni Lord sa iyo. Kasi when you are suffering sa iyong karamdaman, you are suffering with Christ. Kung ito ay iuugnay mo at ipag-iisa mo, ipagkakaisa mo sa kay Lord, i-unite mo. So it is the highest order. Ang kanyang sickness, misunderstanding, of course, nami-misunderstood ka kung may sakit ka. Minsan, di ba? Parate, sabihin sa'yo, nag-iinarte ka lang, tinatamad-tamad ka lang, no? And many other loneliness, depression, ganon. Sa kanya, it is the highest order. Dahil alam ni Mama Mary, at Lord's, sinabi, tandaan niyo to, napakagandang slide to. Sinabi ni Mama Mary kay Saint Bernadette sa Lord's, I do not promise you to make you happy in this world, but in the next. Kasi marami sa atin, very nade-depress, nalulungkot dahil ang buhay nila parang walang kaligayahan, no? Yung asawa nila, lasinggero, babaero, ilang taon na sila nagdarasal, nabaguhid ang asawa nila, ganun pa rin, nagdurusa sila. Tapos tanong nila, makakahanap pa ba ako ng kaligayahan? Mamamatay na lang ako siguro. Hindi makakahanap ng kaligayahan. Ano ba itong tadhana ko? May mga tao talagang mababait naman, pero tila nalalagay sila sa mga sitwasyon ng mga tao na binibigyan sila ng inhustisya. Nasa isang bansa sila o nasa isang sitwasyon na hindi naman nila ginusto, pero mailap yung kaligayahan. Gusto sabihin sa inyo mga kapatid na huwag nating hanapin ang kaligayahan na lubos dito sa mundo. Sabihin na nating kahit puno ka ng problema, merong mga merong mga yugto na mga maiikling yugto na binibigyan ka rin ng pahinga ni Lord. Hindi naman puro bigati, di ba? Pero ang lubos na kaligayahan mga kapatid, dapat natin hanapin sa kabila. Because here we toil. We are born to labor. Kasi we are in the valley of tears. Etong buhay natin dito ay pasanin natin ating cross at sundin ang yapak ni Kristo. I do not promise to make you happy in this world, but in the next. Ang problema lang mga kapatid ay masyado tayong na brainwash ng mundo.
na tila ang mundo, ang ating buhay may script na tatrabaho tayo, magre-relax-relax, mag-trip abroad, kakain-kain, tapos mamamatay tayo na mapayapa kasama mga apo, malaking bahay, retirement. Parang ganun yung script. Hindi ganyan ang buhay, mga kapatid. No? Nangyayari yan sa paminsan-minsan, pero karamihan, hindi ganyan ang script. Yung iba namamatay na hindi pa nila naaabot yung kanilang career. Ang ating kaligayahan ay doon natin kunin sa kabilang buhay. Kung ibibigayan man tayo dito ng kaligayahan, well and good, pasalamatan natin. Pero dapat ang ating pansin, ang ating goal is to be with God in eternity. Dahil ginawa tayo ni Lord to be with Him in heaven for all eternity. Ginawa tayo to know God, to love God, and to serve God. Hindi to live this life to the fullest, to have the maximum enjoyment of this life. No. So, mayroong special mission si God kay Saint Bernadette. Ang special mission niya is to suffer for Him. No? At hindi lang kay Saint Bernadette, sa lahat ng mga taong may mga karamdaman, may mga disability, may mga abnormalities, pagpakanak pa lang. So, kung ikaw ay nagsasuffer ngayon, no? Meron kang tungkulin which is the highest importance. Wala nang hihigit pa sa mga gawain para kay Lord, pagsaserve natin sa simbahan, kung ano pang pagbibigay. Wala nang dadaig pa sa suffering. Sabihin ko mamaya kung bakit wala nang dadaig pa sa suffering na tungkulin natin ay binibigay ni Lord sa atin. Okay. Para maintindihan mo, no? Para lubos nating maintindihan na ang suffering ay isang tungkulin na binibigay ni Lord sa atin, dapat nating maintindihan na walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba? Kanta yan sa simbahan. Walang taong nabubuhay. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba? No one belongs to himself. We all belong to God. At kada isa sa atin, merong nakatakda na duty. Meron siyang purpose. Hindi tayo pare-pareho ng intellect. Hindi tayo pare-pareho ng talino. Hindi tayo pare-parehong matangkad. Hindi tayo pare-pareho. So, yung mga matatangkad, may mga mission yon. Mga pandak, may mission yon. Mga magaganda, makikinis, may mission yon. Yung mga medyo pangit-pangit na kagaya natin, may mga iba-iba tayo, may mga mission. No? So, hindi tayo pare-pareho. God has destined each person for a definite vocation. No? At ang lahat na ito ang purpose is to increase His own glory. At ating mapalapad ang Kanyang kaharian dito sa mundo sa pag-abot ng mga taong mga makasalanan at ating akayin patungo sa kaligtasan. It will help build up the eternal Jerusalem by extending His kingdom here on earth. So, kada isa sa atin merong role. No? Okay. Example ito ang mga matataas na mga karamdaman. May iba, cancer. Yung iba, arthritis. May iba, COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Yung iba, bata pa lang, grabe na. Diabetic. May maintenance na. 20 years, nagsasuffer. May kidney, may SLE, lupus. May mga ganon. Yung iba-iba, no? So, kasi kung ipapasok mo sa isip mo na yung script ng mundo na dapat ganito dapat, may happy ending, mga ganon-ganon. Wala, de-depress ka lang. So, from now on, simulan nating ibahin ang ating mindset.
Ang mindset natin is, itong buhay natin is for the preparation to know God, to love God, to serve God, and to carry our cross, to offer it. I-offer natin, i-alay natin sa Kanya yung mga paghihirap natin. Now, it is a vocation. No? Bokasyon ang pagkakaroon ng sakit. Kung i-alay mo. No? Kahit yung mga maiikling mga sakit, lagnat, sakit sa ipin, sakit sa puwet, sakit ng ingrown, kahit yan, may purpose. May plano si Lord, lahat yan. Walang nangyayari na kahit anong bagay dito sa mundo na hindi niya pinahintulutan. Okay? So during time of sickness, hindi ito panahon para tayo ay magtatamad-tamad. No? Time of idleness na wala tayong gagawin. Itong panahon na ito, it is to accomplish great things para sa kabutihan ng iba. Magtataka ka, paano ako makaka-contribute para sa kabutihan ng ibang tao? Nagkakasakit na ako. Actually, mga kapatid, the moment you are sick, it is the moment that you are very, very effective. It is the moment that you are very, very powerful. Yung iba, may pinagprehan ako one time, nagsaserve sa simbahan, iyak siya na iyak kasi may cancer siya, the cervix. Bless her, yumao na siya. No? So, iyak siya, Lord, Brad, gusto ko sanang gumaling kasi gusto ko, kung magagaling ako, magsaserve ako ulit, magkakatikista ako. Kasi katikista siya dati. Kasi nalulungkot siya dahil hindi na siya makakaserve. Useless na siya para sa sarili. Feeling niya useless na siya kasi hindi na siya makakaserve. Pero actually, mga kapatid, pinaintindi ko sa kanya na ang duty mo ngayon is to offer your sufferings. Hindi naman si Lord, may nakatali sa blackboard, dapat may 100 katikisim ka. Lahat ng tao, pantay-pantay, dapat may 100 katikisim. Dapat may 500 pag-serve sa choir. Hindi lahat, hindi yan. No? Lahat yan, importante, pero hindi pantay-pantay ang ini-expect ni Lord sa atin. Ang ini-expect niya sa atin ay ang pagmamahal na inaalay natin sa Kanya, no? Kahit anong mga gawain. Kabilang na dyan ang pagdurusa. No? Sabi nga ng isang pare, huwag kang malungkot kung iniisip mo kung anong gagawin mo kung ikaw ay gumaling. Kasi ang sitwasyon mo ngayon na ikaw ay nagkakasakit, higit-higit pa yan. Yung mga nagagawa niyan, nakakatulong for the conversion of sinners. No? Pero, ito ay magiging nakakatulong sa ibang tao for the conversion of sinners kung marunong tayong gamitin ang ating suffering. No? Kung nagdadabog naman tayo at hindi natin to tinatanggap, hindi siya mapapakinabangan ni Lord. No? Kaya nga, every day I pray, Lord, give me the grace to know your will. Give me the grace to do your will. Give me the grace to accept your will. Minsan yung pag-accept ng kanyang plano sa buhay natin, yan ang pinakamahirap. Minsan mas madali pang gumawa ng kanyang kalooban, alamin ang kalooban. Minsan nahihirapan tayong tanggapin kung anong plano niya, lalo na pag ito ay mga karamdaman ng malulubha, no? The purpose of suffering. So for example, sa mga pagdurusa dahil sa aksidente, naputulan ka ng paa, nabulag ka, example, no?
sa karamdaman ng mga serious, stroke, ano pa dyan, or death ng relative, poverty, kahirapan, entities, mga ikaw ay inaaway, persecution, no? Lahat yan nangyayari kahit sa mga banal at sa mga makasalanan. Pantay-pantay nangyayari yan. Isipin mo yan, okay? Banal ka man, makasalanan ka man, darating yan, depende sa plan ni God. Okay? Nagkakaiba lang sa purpose. Kung ano yung purpose. Okay. Kasi yung iba iniisip, serve naman ako. Bakit pa ako nagka-cancer? Ano pa yung purpose ng pagsiserve ko? Gaganito. Yung iba kasi, pumapasok sa pagsiserve, sa pag-aalagad ng Diyos, iniisip nila para immune sila sa mga trahedya, immune sila sa mga kahirapan. Parang ginagawa nilang anting-anting si Lord yung pagsiserve at ang pagiging madasalin. Hindi po. Darating kahit ano, kung depende sa plano ni Lord, sa mga matitino, mababait, at sa mga makasalanan, sa kahit mga salbahe. Depende na lang yan sa purpose. Okay. Unang purpose ng suffering is for the punishment, kaparusahan, at kabayaran ng mga kasalanan na gawa mo. Una yan. Kasi lahat ng kasalanan dito sa mundo, kahit anong liit, kailangang mabayaran ang hustisya. No? Full satisfaction. So, dapat, for example, yung flour-based na basag, dapat may equivalent yan na kabayaran. No? Hindi pwedeng, sorry lang. Dapat, i-repair ang damage ng flour base. So, kahit anong liit, may full satisfaction. Sabihin mo, di ba binayaran na ni Jesus ang ating kasalanan? Yes. Binayaran na niya ang ating kasalanan, kaya doon tayo humuhugot, kumukuha ng grasya. Pero, Scripture tells us na merong tinatawag na temporal punishment. Ang ating kasalanan ay meron siyang katumbas na babayaran para sa hustisya. Kagaya ni David, pinatawad siya ni Lord ng kanyang kasalanan sa pakikiapid kay Bathsheba at pinatay niya pa yung asawa ni Bathsheba. Pinatawad siya ni Lord. Pero part ng kanyang kabayaran ng hustisya sa kabulastugan na ginawa niya, pinatay ni Lord yung kanyang panganay na anak. Kahit pinatawad na siya. So, yun ang kabayaran. So, makita natin sa Bible na kung sa Bisaya pa yung tawag na gaba. Pero yung gaba, merong purpose yan. No? Okay. Every mortal sin, tapos merong venial at saka mortal sin. Pag tayo nakagawa ng mortal sin, meron tayong kaparusahan na mapupunta sa impyerno. Kasi natanggal ang ating sanctifying grace. Kung ikaw ay mag-confess at magsisi, lalo na sa priest, bibigyan ka ng absolution, mababalik ang sanctifying grace, matatanggal ang mortal sin, mababalik ang sanctifying grace, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Pero may natitira pa na temporal punishment. Kagaya ng ginawa ni God sa anak ni King David. Pinatay niya ang anak ni King David. Naalala niyo kay Moses? Nagkasala si Moses doon sa river sa palabas ng tubig doon sa desert, no?
sa rivers of Meribah. Kasala siya doon. Imbis na ituro niya yung stake, hinampas niya. To make the long story short, pinatawad ni God si Moses ang kanyang kasalanan, pero as temporal punishment, hindi siya pinayagan na makapasok sa promised land. Kahit pinatawad na siya. So merong tawag dito na the eternal punishment will be forgiven, pero mananatili ang temporal punishment. Okay? So ito ay babayaran natin dito sa mundo. Kung hindi pa natapos natin bayaran sa mundo, namatay na tayo, patuloy nating babayaran sa purgatorio. Pero ligtas tayo. Okay? Kasi, ganito. Para maintindihan nyo, para sa mga baguhan, yung hindi pa masyado followers. Sa binyag, binigyan tayo ng robe. Yan ang symbol na sanctifying grace. Okay? Symbol ng sanctifying grace. Pag meron ka niyan, ligtas ka. Pag namatay kang wala kang ganyan, wala kang sanctifying grace, wala kang robe, impyerno ka. Kaya nga, mga kapatid, sabi sa Revelation, blessed is he who stays awake, who keeps his clothes. Dapat hindi ka hubot-hubad. Pag namatay ka, hindi ka dapat pwedeng matagpuan ni Lord na hubot-hubad na walang robe. The robe of the wedding dress. The robe of baptism, holiness. Yan ang symbol na sanctifying grace. Sabi dito, blessed is he who stays awake and keeps his clothes. He will not be naked, and men will not see his shame. Now, matapos kang nag-confess, pag gumawa ka ng mortal sin, ang nangyayari sa iyo, hubot-hubad ka. Yung sanctifying grace mo, binigay mo sa diablo. Kung sa Bisaya, giprinda, no? Sinangla mo. No, yun. Pag hindi mo na-lokat yan, hindi mo na-collect before ka mamatay, hindi ka makapasok. Okay. Now, pagkatapos mo mag-confess or mag-repent, nababalik yan sa'yo. Nababalik yan. Okay? Now, ang problema, meron tinatawag na venial sin, no? Yung mga venial sin, hindi natatanggal yung robe mo. Anong nangyayari sa venial sin? Nadudungisan yung robe mo. Kagaya niyan, merong mantsa. Meron kang robe, pero merong mantsa. Yan ang nangyayari sa mga yan ang temporal punishments. No? Na hindi ka makapasok sa langit pag may dumihan. So dapat dito sa mundo, lilinisin mo na yan sa pamamagitan ng prayer, good works, penitensya, at suffering. Yung sufferings mo, pag in-offer mo kay Lord, nakakaputi yan. Kasi pag namatay ka na may robe ka of righteousness, sanctifying grace, pero hindi pa lubos na linis yung robe mo, patuloy mong lilinisin yan sa purgatorio. Pag ikaw ay namatay na lubos na linis na talaga yan, banayad na talaga yan, hindi ka na dadaan ng purgatorio. Diretso ka na sa langit. Kaya mga kapatid, pag ikaw ay nagkakasakit, i-welcome mo ang suffering. Kasi, yan ay mercy ni God para madiretso ka sa langit. Lalo na pag in-offer mo. Yung iba, gusto ko walang suffering. Naku, kawawa. Yung suffering mo dyan sa cancer, konti lang yan kumpara sa suffering sa purgatorio. No? Hindi makakapasok ang kahit sino man na may righteousness na may mantsa. So, suffering, isa sa mga rason ng suffering, kanina sinabi natin, one reason is for the punishment. Another reason for suffering na pinapadala ng Lord is to corrective for an evil or careless life. Pag careless tayo sa buhay natin,
at maintindihan ng isang tao kung anong estado ng kanyang kaluluwa. Para siyang tao na hindi, di ba may kasabihan na dapat hampasin ka ng 2x2 sa noo para magkaroon ka ng malay kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Di ba? May mga taong nahihibang na hindi alam. Minsan, di ba? Maraming lumalapit sa Diyos pag sila ay naposes. May nagkakaroon ng demonic harassment sa bahay o magsisimula ng magrosaryo. Kung may nagkakaroon ng stroke si tatay, doon na sila matatauhan. Magsisimula na magsimba. Ginagamit ni Lord yung mga bagay-bagay na yan para matauhan tayo. To bring person to conversion. No? At para tayo ay sindihan yung puwet natin, na para tayo maging mainit. Kasi nagiging maligamgam tayo, lukewarm, mediocrity. Yan ang mga paraan ni Lord. Suffering daw, according to C.S. Lewis, ay megaphone, no? From God. Isang rason din ng suffering para sa mga mga tapat kay Lord is to lead the soul to grow in holiness. So, kaya mga taong malapit kay Lord, tapat kay Lord, gumagawa naman ng mga kalooban ni Lord, tapos may dumating na mga pagdurusa, mga sakit, malubha. Hindi yan punishment. Yan ay akayin ka to a more closer union with God. Growth in holiness. Pagka-increase, na napupunuan ang iyong supernatural merit. At nagiging mas lalong magkalapit ang iyong pagmumukha sa kay Kristo. High degree on conformity. Magkakalapit na, magkakaisang dibdib ang iyong kalooban. Kung ano yung kalooban ni Lord, yun na rin ang kalooban mo. Ang pinaka-perfect na closeness to the will of God is the heart of Mama Mary, the Immaculate Heart. Kaya nga, the twin hearts of Mama Mary. No? The Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Perfectly united. No? And lastly, ang purpose ng suffering is for the reparation. Paghupa, pag-atone, pagbayad ng mga atraso ng mga kasalanan ng buong sanlibutan para hupain ang galit ni Lord. Reparation for the atonement. And also, ito ay gagamitin ng Lord yung sufferings natin na in-offer natin sa Kanya for the conversion of sinners. Magugulat ka na lang na may isang drug addict, bigla na lang tumigil sa pagiging drug addict. May isang hired killer na iniwan na niya at nagbalik loob. Saan galing yan? Galing yan sa mga grasya na sa mga sufferings na in-offer natin kay Lord. Gagamitin niya yan. No? Kaya, mga santo, sila ni Saint Therese of Little Flower, Saint Faustina, no? Andun na sila sa kumbento, kagaya ni Saint Therese, yung mga sufferings niya, in-offer niya kay Lord. Binansagan siyang patron saint of missionaries. Hindi nga siya nag-missionary, andun lang siya sa kumbento. Kasi nakakatulong sa pag-akay ng mga makasalanan pabalik. Kasi yung mga grasya na yon, gagamitin ni Lord for the conversion of sinners. So, ang taong may cancer, nakaratay sa higaan sa hospital, ito ay isang apostolate para sa mga dying, no? Kasi yung mga dying, mga kapatid,
yung malapit na mamatay, kailangan ng tulong yan. Kailangan ng prayers natin kasi binabayo ng mga tukso ng diablo yan. Depression, despair, no? Despair. So, for the sinners, para sa mga pagans, no? Nakakatulong to sa mga missionaries around the world. Para yung gasolina ng mga missionary. So, yung mga missionary, sa pamamagitan ng kanilang pagsikap, no? Sa kanilang pag-preach, nakakatulong pag-spread ng word. Pero yung conversion na tatanggapin ang kanilang mga salita, ang kanilang mensahe, kukunin yan sa grasya na galing sa mga suffering, no? At isa pa, pinaka-importante, yung sufferings natin, pag inalay natin kay Lord, nakakatulong sa mga souls in purgatory. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi sa souls in purgatory. Ang tanong, ang sayo ba ngayon, yung vocation mo ngayon, suffering ba? So kung hindi man, baka in the future, di natin alam, or baka yung may mga nakikinig sa atin na nagsasuffer. No? Actually, this is a message of hope. No? So, kung gagamitin lang daw ni Lord ang kanyang hustisya, no? Kawawa ang mga makasalanan. Ngunit, dahil sa infinite mercy ni Lord, gumawa siya ng paraan. Siya na mismo ang gumawa ng paraan kung paano mabibigyan ng awa at paraan na sila ay maakay pabalik. Sa pamamagitan ng sinabi ni St. Paul sa Colossians chapter 1 verse 24. Si Jesus ay gumawa ng paraan na ang ating mga suffering ay gagamitin niya para mapunuan kung ano yung pagkukulang sa mga paghihirap ni Kristo. Pag narinig to ng ibang mga sekta, magagalit to. Anong kulang? May kulang pa ba sa paghihirap ni Kristo? Wala na. Sige, Diyos na yan. Kompleto na yan. Ano itong sinasabi dito sa Bible? Pinupunuan ko kung ano yung kulang sa paghihirap ni Kristo para sa kanyang katawan. Ang katawan na ito ay ang simbahan. So dito natin hinuhugot yung doctrine of redemptive suffering. Sino ang nagdisenyo? Sino ang nag-design nito? Sino ang nagtatag nito? Si Kristo. Sinadya niya na tayo ay binigyan niya tayo ng bahagi sa kanyang pagtubos. Okay? So, ang kulang dyan, of course, walang kulang sa kay Lord. Pero sinadya niya na tayo pinasama niya tayo. For example, nung gumagawa kayo ng bahay-bahayan ng anak mo, para hindi naman sabihin ng anak mo na maliit na hindi siya nakasali sa paggawa ng bahay-bahayan, sinadya mo nung iniwan ang maliit na parte ng bahay-bahayan na siya ang gagawa para siya makasabing siya na nakasali siya. Sinadya mo. Yan din ang ginawa ni Kristo. Sinadya niya na iwan niya tayo ng konting piraso ng paghihirap para tayo makibahagi sa kanyang, kasi ito yung kalooban niya . Ito nababasa natin dito sa Bible. I rejoice in my suffering for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of His body. So, para
maligtas ang mga taong makasalanan, ang pinaka number 1 dito ang sacrifice of the Mass, yung ginawa ni Kristo. Sakripisyo sa misa. Ang pangalawa, ang voluntaryong pag-offer natin ng ating mga sufferings. Yun. So, lingid sa ating kaalaman, no, naka-scattered all over the world itong mga tinatawag na mga victim souls. Ngayon nyo lang narinig yan, victim souls. Yun ang mga willing victims na ino-offer nila ang kanilang sufferings kay God para to save sinners. No? Ang reason nila is for the love of Christ. Of course, alam nila yung pinakagusto ni Christ, to save souls. So, ino-offer nila ang kanilang. So, many souls have followed the inspiration of grace and made themselves willing victims of expiatory suffering for the love of God. Ito mga example, maraming victim souls. Ito yung mga example. Saint Paul, Saint Gemma Galgani, Blessed Alexandrina de Costa, Saint Bernadette, Saint Faustina, and many more. No? Example lang yan. Paano? So, itong mga victim souls na ito, mga heroic souls, parang pinako rin sila sa krus. Ipinag-isa nila ang kanilang paghihirap, pagdurusa, no, sa paghihirap ni Kristo sa krus. At sila, at the same time, imbis na sila ay ma-depress, ma-despair, they are happy. They are happy kahit sila naghihirap, happy dahil alam nila ang kanilang suffering ay gagamitin for the conversion of sinners. 2 Corinthians chapter 12 verse 8 to 9. Sabi ni St. Paul, dito natin malalaman na isa rin siyang victim soul kasi pinadalhan siya ng thorn sa kanyang laman. I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan para i-torment siya. 3 beses niyang nakiusap kay Lord na kunin ito. Pero ang sagot ni Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. Ang grasya ko ay sapat na. So, kasi ang kapangyarihan ko ay lalong nakikita sa kahinaan. No? Kaya sabi ni St. Paul, kaya I will boast all the more in my weakness. Hindi in-explain kung anong thorn yun. Pwedeng sakit, pwedeng temptation, basta he is suffering. No? The important thing, alam natin he is suffering. Pero, pinagyayabang niya ang kanyang suffering. No? I delight in my weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. Kasi kung weak ako, strong ako. Kita mo? No? Kasi in our weakness, doon nakikita ang kapangyarihan ni Lord. Napansin nyo, pag nakipagyera ang mga Israelites sa panahon sa Old Testament, lalo na example sa kay Gideon, hundreds of thousands of men, sila 300 lang. Sinasadya talaga ni Lord na outnumbered. Sinasadya talaga na konti lang. Kasi pag konti lang, doon nakikita ang kapangyarihan ni Lord. Kasi pag marami sila, sabihin ng tao, nanalo sila dahil marami. Pero kung konti lang, hindi na talaga ito dahil sa galing ng mga sundalo, dahil na talaga ito sa kapangyarihan ni Lord. O, di ba? Na-obvious ang kanyang kapangyarihan sa kahinaan. Okay. Now, kada araw, may 100,000 katao na mamatay. Every 24 hours, 100,000 katao na mamatay. Hindi natin alam kung sino ang naligtas, sino ang napunta sa impyerno. Pero ang alam natin, sigurado tayo na sa mga naligtas, ito ay dahil sa mga prayers and sufferings of those people. Kaya nga, sabi ni Mama Mary sa Fatima, many people goes to hell because no one is praying and suffering for them. Kaya huwag tayong
umiwas sa suffering, mga kapatid. I-mindset mo na i-welcome mo, hindi mo naman hahanapin, i-welcome mo lang pag ito. Ihanda mo na yung mind mo. Pag ito ay dumating, sabihin mo, this is from the hands of the Lord. And this is an apostolate. And this is a mission. No? Now, so pumipili si Lord ng mga malapit sa Kanya na mga tao at aanyayahin niya kung tatanggapin niya ba itong hamon na ito to become a victim soul. Their life work is to suffer for the salvation of souls at para sa kabutihan ng simbahan. Lalo na ngayon ang ating simbahan is suffering, no? Bickering, kaguluhan, confusion, no? All the more kailangan natin ng tulong, grace from heaven. Now, itong mga taong to, may mga sakit pero nagpe-pray, no-offer nila kanilang suffering, hindi nila nakikita pero nagtatrabaho sila in secret dahil sa pagmamahal kay Lord. No? Hindi mo makikita, hindi napapublish ang pangalan nila, no? Malalaman na lang kung namatay na sila usually or in the judgment of God. No? Sa final judgment, malalaman na lang kung ano mga heroic acts na ginawa nila. No? Hidden away from the gaze of the world. So, only in the day of judgment, it will be known. So, kung nag-worry kayo na, ang dami kong sacrifice, generosity, tulong, paghihirap, walang nakakaalam, don't worry. In the final judgment, buong mundo, in all history, in all centuries, mapublish yan. I-anunsyo ni Lord yan, lahat ng kabutihan ginawa mo. Kaya nga sabi niya, hindi mo kailangang ipaalam sa iba. Kasi si Lord ang gagawa ng paraan na malalaman ng iba. For sure, in the day of judgment, lahat ng tao malalaman ang ginawa mong mabuti. At malalaman din ng lahat ng tao ang ginawa mong kabulastugan. Yan ang mangyayari sa final judgment. Okay? Sickness is a school of virtue. So, ito palang karamdaman natin, itong sakit natin, no? Ito ay parang paaralan para mag-build ang ating mga kabutihang ugali, virtue, no? Lahat ng mga nangyayari sa atin, aksidente, mga injustisya, basta suffering, sakit, it is God's providence, no? Divine providence yan. Everything works for our good. Okay? Including sickness. Akala ng iba, yung gift ni God ay ang mabuting kalusugan, good health. No. Sickness is also a gift of God. Yung iba, I'm blessed with good health. Pero ngayon ko lang nalaman, no? Ngayon lang natin nalaman na ang sickness din pala ay gift ni God. At itong gift na ito ay hindi mas mababa kumpara sa good health. Ito ay equal. Is no less gift of God than health. Actually, it is a blessing in disguise. Kasi kung, example, ikaw ay hanggang kamatayan, puro ka lang good health, hindi ka nagkasakit, baka ito pa yung rason sa iyong pagka-impyerno. Kasi lumaki na yung ulo mo, yung pride mo, di ba? So karamihan sa atin, iniiwasan natin at natatakot tayo sa sakit. No? Inconvenience, discomfort. Yun lang iniisip natin, discomfort, inconvenience. Alam mo, ganyan ang mindset natin kasi pag masyado tayong makamundo. Pag nakalimutan natin kung ano ang purpose ng buhay natin sa mundo.
Ang taong hindi spiritual, takot sa sakit, takot mag-suffer. Ang taong malapit kay Lord, yun lang nakakaintindi ng value ng suffering. Now, ang nakakalimutan natin na ang suffering, ay nakaka-produce ng resignation, humility, submission, obedience, patience, fortitude, and beautiful virtues na hindi natin matutunan kung hindi tayo nagkasakit. May mga bagay na matutunan natin kung tayo ay daraan sa ganitong mga pagsubok. So, kaya nga ito tawag na sickness is a school of virtues. Yan ang problema sa prosperity gospel. Kasi pag ang prosperity gospel, if you're in Christ, everything is fine and dandy. No. Ibalik natin sa tamang layunin about the Catholic faith. So, ang importante na dapat tayo ay maging submissive. Submissive to God. Sa mga nag-aalaga sa atin, submissive din tayo sa doktor, sa nurses, sa mga taong nag-aaruga sa atin. Ang sickness, pag marunong tayong magdala at we unite it to Christ, it will produce cheerfulness, It will teach us to become patient, spirit of prayer, at ibang mga virtues. So, but only, matutunan natin ang lahat ng ito at ang lahat ng mga benepisyo ng suffering only when it is born in right spirit. Spirit of submission, humble conformity to God's will. Inaalay mo, tinatanggap mo ng bukas loob. Hindi yung nag-aalburoto ka, aalburoto, nag-grumble ka, nagdadabog ka. So, anong na-accomplish ng sickness? It makes sinners into saints. It makes atheists into believers. Marami ng mga sitwasyon ganon, yung hindi na naniniwala sa Diyos, pero so pwede rin, hindi automatic ng atheist magiging believer pag nagkasakit. Maraming nagiging mas malala. Pero alam mo gamitin, bukas ka sa grasya ng Diyos, ito ay magiging benepisyo para sa iyo. At yung mga mahilig magdabog, magiging cheerful. So, also, being sick is a calling. It's a vocation. Kagaya ng your vocation to become a mother, a priest, or missionary. Kaya huwag kang ma-depress na wala kang pakinabang dahil andyan ka lang nakaratay sa kama mo. Actually, lahat yan, ng mga sinabing mga vocation, ito yung pinakamataas sa lahat. Because nakabayubay ka kasama si Kristo sa krus. So, kung ito yung vocation mo, gampanan mo ng maayos. Do it well. Kagaya ng duty mo sa iba. Be brave, And so, kasi sa tingin mo kung na tila ba napakabigat na cross, malalaman mo lang sa huli na ito pala ay isang blessing galing sa langit. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nagsasabi sa atin na ang trials, ito ay stepping stone, parang hagdanan para sa higher virtues, para tayo ay magiging mas malapit kay God. And with the eyes of faith, mas strengthen ang ating character. Maka-teach ito ng important lesson. Matanggal tayo sa mga bad habit. Mga habits na
maging sanhi na manganganib ang ating kaligtasan. Yan ang benepisyo ng sickness. Nabasahin natin yung letter sa isang pare na nagsuffer. Itong letter na ito ay sinulat ni Reverend Walter Sullivan, OSB. Namatay siya after suffering a very long time cancer of the eye and cancer of the face. Pero ito yung sulat niya habang siya ay nasa hospital. Matagal siyang nagsuffer with the cancer of the eye and face. Ito yung sulat niya. Sabi niya, sinusulat ko ito habang ako ay andito sa hospital. Sabi niya, "Dear friends, I have been deeply enriched." No? So, grabe no? Nagsasuffer na siya. Nasabi pa niya na habang siya ay nagdurusa sa kanyang karamdaman, cancer of the face and eye, dito pa siya nadarama na siya ay mas lalong na-enrich. Never before in my life niya naranasan na naging mas malapit kay God. Kagaya ng naranasan ni Job. No? Sabi niya yan. Yung iba siguro isusumpa pa ang Diyos. Pero sabi niya, never before in my life I have felt the nearness of God. At ito pa sabi niya, dahil pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito sa akin, ibig sabihin, mahal na mahal ako ni Lord. Kita mo yung realization niya, no? Ibang klase. No? God cared so much for me that He inflict me this painful illness. So, ibig sabihin, mahal ako ni Lord ng sobra-sobra, sobra pa sa akala ko. Bakit? Kasi, para sa Kanya, ang pinakamasahol na mangyari sa isang tao ay pababayaan ng Diyos na hindi makaranas ng pagdurusa. Ulitin ko, pinakamasahol na mangyari sa isang tao pag siya ay hindi pinatikim ni Kristo ng krus sa buhay niya. Pag siya ay humarap sa hukom na hindi nakapako ang kanyang kamay at paa. Yan ang pinakamasahol. The worst thing that God can do to a man, no? Ang pinakamasahol na gawin ng Diyos sa isang tao ay pahintulutan niyang hindi makaranas ng kahirapan at mamamalagi na mabubuhay sa karangyaan at kaginhawaan na hindi nakahawak ng cross. So kita mo mga kapatid, pag looking back, kung ang buhay mo ngayon ay puro kaginhawaan, matakot ka na. Meaning pinabayaan ka ni Lord. He gave up on you. No? It is a blessing actually. Meaning, para sa Kanya, He is loved by God. No? Stranger to the cross. To be entirely left alone and comfortable is to be lost. Ikaw ay nakundina na. If you are, buong buhay mo, napakatiwasay ng iyong buhay na walang krus. No? Tingnan mo yung mga buhay ng mga santos. Wala yung matiwasay lang na patur-tur lang, pa-relax-relax lang, walang ganon. No? So, this thought, my dear friends, have enriched that God did not leave me alone. Okay, patience in suffering. So, ang word na patient sa Latin means to suffer. Yan ang ibig sabihin ng salitang patient, to suffer. And another meaning ng word na patient is yung mga taong nagdurusa na may pagpapasensya, na hindi nagrereklamo. Yan ang ibig sabihin ng pasensyoso, patient. No? Nagdurusa
pero hindi nagdadabog. So, ang true follower ni Kristo, ang totoong tagasunod ni Kristo, no? Nakikita niya na ang kanyang pagdurusa ay isang oportunidad o pagkakataon na magaya niya ang pagdurusa ni Kristo. No? Tinatanggap niya na ito ay galing sa kamay mismo ng Ama, binibigay sa kanya. No? Kaya sabi ni Kristo, no? Gusto mong aking maging alagad? No? Sumunod ka sa akin, buhatin mo ang krus mo, at sumunod sa akin. So, pag ikaw ay sinasabi mong follower ka ni Christ, wala ka namang binubuhat na krus dahil ang buhay mo ay napakatiwasay, puro happy-happy, baka may something's wrong. No? Okay. So, ang pinakauna, ang pinaka-basic mo na gagawin, una, is to accept it. No? To see it as a cross. Pag may karoon ka ng sakit, kahit anong sakit yan, malubha man o maikli, accept it as, tingnan mo kagad na ito ay cross. No? Sa pag-accept mo, ito ay nakakabigay ng kasiyahan kay Lord. No? At sa pagtanggap mo na tinanggap mo ng bukas palad, magre-resulta ito ng grasya na iyong mapasan itong krus na ito na magaan. Ito ay magiging magaan. No? It will call down strength to endure. Makakayanan mo. Kung ikaw ay magdadabog at magrereklamo, is to fail as a Christian. No? Failure yan. To murmur against God. Dahil pinayagan niya yan eh. It is to fail of being a Christian. Sabi ng isang Hollywood actress na devoted Catholic na nagkaroon ng karamdaman na muntik na siya mamatay. Sabi niya, sometimes the Lord will throw you down so that you will have time to look up. Sasadyain niya. At saka sabi ng babaeng ito, kahit napakahirap ng sakit, but for me, it is the best thing that ever happened to me. Kasi natagpuan niya si Lord. Kasi wala nang dadaig pa. Kumpara sa mga karoon ng sports car, karoon ka ng kung ano-ano mga milyones, kumpara sa matagpuan mo si Lord at maging magkaisa kayo. No? So after mong tinanggap na matiwasay, tinanggap mo yun as a cross, no? Ang second step na gawin mo ay i-unite mo, ipag-isa mo sa sufferings ni Christ. So first, accept it with whole heart, consider it as a cross, pagkatapos i-unite mo, ipag-isa mo yung paghirap mo sa paghihirap. At sabihin mo, not my will, but yours be done. Hindi kalooban ko, pero ang kalooban mo mangyari. No? Now, kung mapagsama mo na ang iyong paghirap sa paghirap ni Kristo, now everything will fall into place. No? Makikita mo na kung ang direksyon. Maintindihan mo na. Tapos, malalaman mo na kung ano ang pakay ng paghihirap ni Kristo sa pagtubos ng mga kasalanan, pagtubos ng mga tao patungo sa kaligtasan. Now, may mga, di ba, tayo ay nagkasakit, may karamdaman, mga malubha, meron tayong takot kung ano yung mangyayari, the future, ang mga paghihirap ng pamilya natin, nakikita natin na ayaw natin silang nakikita na sasaktan, yung gastos, yung walang tulog, no?
kirot, sakit mula paa hanggang ulo, lahat na yan, no? Ito ay magagamit para sa mga sinners, mga missionaries, sa ating mahal sa buhay, sa mga souls in purgatory, at sa paglinis, no? Tubos sa ating mga kasalanan. Meaning sa mga temporal punishments natin, paglinis ng ating kaluluwa para konti na lang ang ating dadaanan sa purgatorio or hindi na tayo dadaan sa purgatorio. At etong gift na ito yung gift natin mga kapatid, yung sufferings natin na i-offer natin, i-unite natin kay Christ. Ito yung gift na tayo lang ang pwedeng mag-alay. Wala nang iba. Tayo lang. No? So, we must always remember that suffering in itself does not sanctify. Very important slide. Ano ibig sabihin nito? Hindi lahat ng pagdurusa ay nakakabanal. Hindi lahat ng pagdurusa ay automatic na kaaya-aya, kalugod-lugod sa Diyos. Na? Dahil ang pagdurusa, example, yung pagdurusa ng magnanakaw si Estas, yung sa kaliwang side ng cross, diba? Si Dismas yung mabuti, yung masama si Estas. Yung suffering niya hindi naman nakatulong sa kanya dahil siya ay nagdabog, dahil hindi niya tinanggap ng bukas loob, no? So ang suffering lang na may pagpasensya na tinanggap mo, yun lang ang nakakatulong. Suffering accepted in obedience to God's will, no? Pag tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, na wala tayong sakit, walang mga paghihirap, okay din yon, no? Nasisiyahan si Lord kahit anong klaseng pagsunod sa kanyang kalooban, kahit wala pa tayong sakit. Ngunit, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kabila ng lahat ng ating karamdaman, kasi madali lang magsabi na praise be to God pag nanalo ka sa loto. Praise be to God pag walang problema. Pero kung ikaw ay nasa lugmok sa problema, lugmok sa karamdaman, at masasabi mo pang praise be to God at sinusunod mo pa rin ang kanyang kalooban, ito ay mas kalugod-lugod. It is heroic. At sooner or later, darating ang panahon, ito ay ibibigay niya sa atin. Daraan tayo niya, no? So, ang pinaka-greatest moment sa buhay ng Kristiyano, hindi yung kung ano-ano pa. Ito yung wala nang dadaig pa. Kung ikaw ay tatawagin niya na gayahin ang kanyang pagdurusa. Pag ikaw ay nabigyan ng pagkakataong mag-suffer. That is the greatest moment in the life of a Christian. Especially if you offer it. Kaya nakakalungkot, no? Nakakalungkot dahil maraming tao na sinasayang nila ang itong pagkakataon. Na ito, ma-offer nila ang gift na ito kay Lord. Kasi everything na in-offer, tinanggap mo, at pinasalamatan mo dahil sa iyo at in-offer mo kay the Lord, no? Grabe, as a sign of love. Now, the training school of the soul. So, ang suffering, no? It purifies our soul, nape-perfect ang ating virtue, at natuturuan tayo ng perfect love of God. Submission. Kaya nga sabi ko ang hirap magsabi na, Lord, give me the grace to accept your will. Kasi ipauubaya mo ang sarili mo kay Lord. Kung bigyan ka ba niya ng cancer, tatanggapin mo. Bibigyan ka niya na mabankrupt ka, tatanggapin mo.
maaksidente ka, kung ano man yan, na suffering. So that is the greatest thing if you accept gift that you can give to God, your suffering, and a show of your love to God. No? Paano ipinakita ni Kristo ang kanyang pagmamahal sa atin? Through the cross, through suffering. Yun ang pag-express ni Christ sa pagmamahal niya sa atin. Di ba? So, paano natin ma-express ang ating love kay God? It is also by suffering. So, dito natin malalaman mga kapatid na ang suffering, pagdurusa, ay isang bagay na hindi pala dapat nating iwasan. Hindi siya ang pinakamalubha, hindi siya ang pinakamasama sa mundo. Pero in reality, meron siyang purpose. Ang purpose niya ay love, pagmamahal. No? So, ang love is the measure and the value of the suffering. So, bakit tayo pumapayag na mag-suffer? Bakit natin ito tinatanggap? Dahil sa pagmamahal natin kay Lord. Your gift to God. So, ito yun lang yung gift na ikaw lang ang pwedeng mag-alay. Sinabi na natin ito. No? It is an act of love. So, you must offer them. Dapat mong ialay kay God as an act of love. Dahil ito ay magiging parang coin, pera, na magagamit ni Lord pangbayad sa mga gusto niyang bilhin. Anong pinakagusto niyang bilhin? Kaluluwa. Kaluluwa para maligtas. No? Sa mga milyong mga kaluluwa. Kaya tayo, when we pray in the morning, di ba? Morning offering. O my Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer to you all my prayers, works, joys, sufferings of this day, in union with the holy sacrifice of the Mass throughout the world, for all the intention of your most Sacred Heart. So ano ba yung intention ng Sacred Heart? For the salvation of souls. Yun ang pinaka number 1 niya. No? So yung ating suffering, i-offer natin as a gift, it will be converted into cash, pera, spiritual cash, golden coin, para makabili siya ng mga kaluluwa for salvation. Paano natin ma-offer ang suffering kay God? So, ating i-unite. Pagsama natin sa kanyang agony. Sa Garden of Gethsemane, sa cross, at during consecration sa Mass. So, kaya nga napaka-importante, kaya pinagsasabihan ko yung mga anak ko habang consecration, luhod, and do this, and then say, my Lord and my God. Huwag niyong hayaan yung mga anak niyo na maglaro during consecration. Hindi ko sinasabi sa ibang part ng misa pwede. No, lalo na. No? So, during the consecration, dyan, pinapatay si Lord, a symbol, the separation of the blood and body. Sabihin mo, during consecration, this is my body, kunin mo Lord. This is my blood, kunin mo Lord. Ito yung kaluluwa ko, my energy, my strength, my wealth, my poverty, my whole being. Take this, it is yours. No? Take it Lord. Yun dapat, no? Sa consecration during the Mass. So, Mission Sunday for the sick, tinatag ni Pope Pius the 22. Every Pentecost, ito ay itinalaga niya as a special Mission Sunday for the sick. At sinabi niya, puntahan niyo yung mga may sakit, lahat ng may masakit, sabihin niyo na iaalay ang inyong sakit para sa mga missionary sa buong mundo. No? So, kada Pentecost pala, ino-offer para Mission Sunday para yan sa mga may sakit din. No? Hindi lang siya Divine Mercy Sunday. Addition din. So, grace and mercy will pour down into the souls of millions of pagans, natives, communists, lahat ng mga taong hindi naniniwala kay Lord.
kailangan natin ng gasolina. Ang gasolina na ito ay to offer the sufferings of all the sick in the world. No? Yan ang makakatulong. Para yung gasolina na sinasabi ko, yan ang grace. No? Para ma-accept nila. So ano yung fill up? Binayaran na ni Lord. Tapos na, di ba? Binayaran niya na, tinubos niya. Andyan na ang pagtubos. Anong kulang? Tanggapin. Andyan na, finished product, yan na yung gift, nakabalot na, salvation. Kaya lang hindi tinatanggap ng mga tao. So, tayo ang magbe-bridge ng gap. So, sa ating sufferings na i-offer kay Lord, gagamitin ng Lord para tanggapin ng tao yung gift. So, hindi tayo ang nagtutubos actually, mga kapatid. Si Jesus, ang dugo niya sa cross ang nagtubos. Ang sa atin, tayo ang nagdudugtong from the gift and the people. Natanggapin yung gift. Yung ating suffering, mga pagsisikap, good works, prayers, yun ang nag-bridge ng gap. Okay? So, ang mga missionaries, mga pare, mga preachers, mga madre, catechist, ang effort nila nakakatulong. Pero si God ang magpapatubo. No? Saan gagamitin? Saan kukuha si Lord? Of course, sa kanyang inexhaustible grace. At gagamitin din niya yung ating mga kapiranggot na mga prayers, good works, sufferings for the souls. Joy in suffering. Malapit na tayo matapos. Pag natutunan mo na makita ang iyong mga suffering, no? And to offer them out for the love of souls, you will find joy. Ano ba ibig sabihin? Anong ibig kong sabihin? Example, meron kang cancer. Ikaw ang nagsasuffer. Pag natutunan mong makita ang iyong suffering na nakakatulong sa mga kaluluwa, sa purgatorio at sa mga buhay, magsisimula kang magkakaroon ng joy kahit ikaw ay nagsasuffer. Hindi lang nakakatulong para maging banal yung kaluluwa mo, magiging closer kay Lord. Ngayon, magkakaroon ka ng joy. Okay. So, ang joy na ito ay hindi yung, ang sarap ng feeling, parang kinikiliti at ang sakit nawawala. You know, ang sakit, andyan pa rin. Matindi. Grabe, naghihinagpis ka sa sakit. Andyan pa rin. Pero, hindi ma-explain andyan sa loob ng kaibuturan ng iyong puso, ng iyong kaluluwa, ang joy. Na dahil alam mo na itong mga suffering na inaalay mo ay marami ang natutulungan. It is winning countless of souls to God. At alam mo na ang iyong suffering na ino-offer nakakabigay ng kagalakan sa Diyos. You're offering your love to God. No? Ang mga santos, mga saints, nung sila ay tinotorture, nung sila ay nagkakasakit, hindi ibig sabihin hindi sila nagsasuffer. Hindi yun fake na binibigyan sila ng Lord ng anesthesia na wala na silang nafe-feel. Andyan pa rin. Pero, dahil sa kanilang mindset, hindi lang yan mindset, it is really the grace of God that goes into their hearts. No? They look beneath the surface, nakakaroon ng joy dahil alam nila may benefit. No? May kapupuntahan ang kanilang suffering. Assurance of the purification and salvation of souls. No? At alam nila, alam ng mga saints, at alam ng mga taong nag-o-offer, wala nang dadaig pa, wala nang mas makabibigay ng kagalakan sa Diyos than to suffer for Him. Kaya nga ang suffering talaga, that is the currency for love of God. Remember, God expressed
Jesus expressed His love by suffering. So, yun ang pinakagrabe natin. So, kung ikaw, the more you suffer, the more you can, the more chance, no? The more chance of showing your love to God. Opportunity yan. No? Of course, sarap sabihin, ang daling sabihin, ang hirap gawin pag andyan na. Hindi ko sinasabi na, okay, ang tapang-tapang ni Dino, no? Baka hindi ako magmamayabang kasi pag darating nun, baka ako nervyoso rin. Basta, hindi tayo magre-rely, aasa sa ating sariling lakas. We rely on the grace of God. So, anong gawin natin? When suffering comes, we accept it and we say, thank you. Lord, thank you for this active love and generosity. No? Ito ay sign of generosity pa ni Lord. So, pag sabi natin ng thank you, it will fill our soul with peace. Mapupuno ang ating kaluluwa ng kapayapaan. At kung may papahintulutan man si Lord ng mga suffering, rest assured, magtiwala ka na hindi ito hihigit sa ating kakayahan. Hindi siya magbibigay ng pagdurusa na hindi natin makakaya. Kilala niya tayo, alam niya yung kapasidad natin kung hanggang saan tayo. Hindi cruel master si Lord. Alam niya. At sinabi niya, take my yoke upon you, for my burden is easy. No? For my yoke is easy and my burden is light. Sabi niya kay Saint Matilde, ilagay mo, no, yung mga pagdurusa mo sa aking puso. Sinabi ni Jesus. Kasi, I will make them so perfect that it will, no, obtain honor for those who are in heaven. It will give merit for those who are in earth. And it will obtain refreshment for the souls in purgatory. So, tatlo ang nakaka-benepisyo sa ating suffering. Souls, church militant, church suffering, church triumphant. No? Tatlong aspeto ng Okay. Temptation. So, anong temptation ng mga taong nagkakasakit? Despair. Gustong magpatiwakal ang iba. Nagko-complain. Ang iba, binablaspheme nila si Lord. Minumura nila si Lord. No? Nangyayari ito kasi hindi nila naiintindihan. Paano natin ito madadaig ang temptation na to kill ourselves, to complain, to blaspheme God? It is, malalampasan natin ito sa pamamagitan ng faith, hope, charity, prayerfulness, abandonment to the will of God, and patience. Huh? So, during suffering, dito talaga mapapatunayan ang ating faith, hope, and love. Madaling magsabi na meron akong faith, meron akong hope, meron akong love kung walang sakit. Pero dito talaga mapapatunayan. Paano mapapatunayan ang ating pananampalataya? Ito yung pagkakataon na ma-practice mo talaga kung ano yung pinagsasabi mo. Kung ano yung pinaniniwalaan mo. Bakit? Ano ba yung pinaniniwalaan natin? Na itong lahat, dadaanan na natin, ang totoong bahay natin ay nasa langit. So, yun ang pinaniniwalaan natin. So, diyan mo na mapapatunayan kung totoo yung pananampalataya mo sa panahon ng pagdurusa sa karamdaman. At yung hope naman, mapapatunayan natin sa ating pag-inda, sa pagtiis, dahil may inaantay kang kaginhawaan sa langit. At love naman, sinabi na natin to, wala nang dadaig pa sa pagmamahal natin sa Diyos kung iaalay natin ang ating suffering kay Lord. No?
Spirit of prayer, importante, no? Kailangan natin all day to be in union with God. Prayer books, rosary, importante yan. Spiritual reading during sickness, spiritual reading, rosary, prayers. Pero hindi lang dyan dapat titigil, dapat buong oras mo sa buong araw should be live for God. No? Kasi kung ikaw ay nasanay na buong yugto ng araw ng buhay mo ay inaalay mo kay Lord, iniisip mo si Lord, no? Ang iyong pag-iinda ng karamdaman ay magiging magaan at magkakaroon ka ng joy. So ito na ang last. So let us, sa mga andito ngayon, si Ate Ging, si Brother Harry, I invite you to pray this with me all together. Brother Ramel, Brother Navin. Ito na yung closing prayer natin. No? In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer for a love of the cross. Give me, O Christ Jesus, the light of your Holy Spirit to understand the value of the cross. O Jesus, who lifted your heart up in pure prayer under the stress of your agony, touch my cold heart with a spark of your fire, that I may learn to pray in the hour of pain and sorrow. Let the virtue of your sacred heart transform this heart of mine. Give me, O Jesus, strength to grow by slow degrees more and more like you. O my divine Redeemer, let the hour come when there may be nothing in my heart, nor my life, that I have not surrendered to you. Amen. O God, come to my assistance. O Lord, make haste to help me. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters, sa pagtiis, 1 hour and a half, no? So, if you have questions, you can message me sa messenger. So, Sis Elban Buena, hello, Sis Brother Naben, Brother Ramel, Ate Ging, Brother Harry, thank you, no? For Thank you attending. po, brother. See you next week. God bless. Bye. Thank you, Doc. Bye. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Sa lahat. Happy New Year. Thank you, thank you. Thank you.